Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Makalin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimulan tayo. Ano mayroon dito? Page of Wands. Ano to? Puro page pala to. Four of Swords, Page of Pentacles, Three of Wands. Excuse me. So, ano masasabi ko? May mga bata tayo dito. Ano kaya to? So, may energy ng someone na immature, mapusok, at inosente. Ang dating kasi, may someone, pwedeng kayo mismo to, o ito yung person nyo, kakilala nyo, na parang ayaw ng responsibility, accountability, parang gusto niya ng freedom, gusto niya magliwaliw, mag-adventure, mag-try ng something new. Gusto niya ma-enjoy ang kanyang kabataan. O pwedeng ito yung person nyo na mas bata sa inyo, kung applicable. Parang ayaw niya magseryoso sa ngayon. Ngayon, ibang case, pangalawang senaryo, para sa mga single. Mag-ingat with babae o lalaki sa buwan na to. Mag-ingat, ma-fall in love sa someone na bata nga. Mas bata sa inyo. Lalo na kung big age difference. Kasi hindi rin magtatagal. Sad to say. Ngayon, ibang case, baka kayo yung maging teacher sa ibang tao. Magiging mala teacher kayo dito. Bibigay ng advice, sense of comfort through advice. O practical way. O pwedeng sa ka-workmate to, nagtuturo, lalo na kung may baguhan. Anyways, po tayo na ibang deck. Iba pang senaryo.
Ay, false person, oh. Ano yung great fortune? Scam na yan. Yung false person tayo eh. So pag sinabi mong false person, edi syempre, dishonest na tao. Mag-ingat. O else, magiging victim nga. So, ngayon mag-ingat sa investment scam o anything na parang too good to be true na nangangako ng malaking balik ng pera, probably scam nga yun. So again, pwede rin tong sa job. Alam mo yun, nangangako ng trabaho, nag-offer ng trabaho, mag-ingat. So again, mag-ingat sa mga sinasabi. O pwedeng sabihin sa inyo na too good to be true. Mag-research bago maniwala. Kasi may chance na lokohin kayo dito. Lalo na kung babae. Babae yung nagsasabi o makakausap nyo. Whether text, call, chat, o sa social media, basta mag-ingat na lang. Wala namang masama. Huwag din kayo pasa ng mga documents. Dahil personal yon at private. Ito maganda. Success in love. Wise one. Sa case na to, applicable to sa mga tao, lalaki. Sa taong lalaki na nasa 40 pataas o tatay na, doon may success in love. So, saan papasok yung success in love? Nag-away sila ng asawa niya o girlfriend. Maaari pa magkabati. Pwede nangyayari na to, mangyayari pa lang. Possible pa magkabati. Ngayon, pwede rin sa single, di ba? Single na lalaki, 40 years old and above, o tatay na siya, single dad. O anyone na lalaki na lang. Basta 40. 40 pataas. May chance pa na may love. May dumating na new love interest ngayong January. Success in love. Pwede rin naman na halimbawa, babae yung nanonood. Teacher yung kanyang boyfriend, asawa. Parang guru, coach. Yun nga. May chance pa magkaayos. Okay? Yun ang maganda dito. Ano pa bang masasay dito? Sa kung alam ko, responsible na tao to. Sabihin natin nag-away, siya rin yung gagawa ng way para magkaayos. Regardless kung siya yung nasaktan o siya yung nakapanakit. Siya rin yung aayos. Yung lalaking yan. Ganun ang dating. Kasi nga matured siyang tao. So, 40 pataas, no? Ngayon, reconciliation din naman ay possible, actually. Sa iba sa inyo.
magiging good news na to. So, reconciliation, in general na lang siguro. Pero mas tatama sa lalaki. Pinating 70% tatama ng lalaki. 30% yung babae. Na may good news nga sa topic ng love. Kasi success in love. So, reconciliation. O mamimit ang next lover. Ngayon, kung nagka-problem man, maglilid yun sa wisdom. Basta, ang maganda, maayos pa. Diba? Ngayon, punta tayo dito. Kung masasabi nito. Dalawa lang. Sige na, dalawa na lang. Tigda dalawa. Dalawa rin to. Dalawang spread. Hope, healing. Ito yung sinasabi ko. May pag-asang healing. Reconciliation na to. May pag-asa. Healing in general. Gumaling. In general. Di sasama na dyan sakit. Mga sakit. Karamdaman. O depression. O sa puso in a way na nag-break. Basta, maganda to. Reconciliation at healing in general. Ay posible. Dahil may pag-asa pa. Ayun, reverse to. Devotion, malawak yung devotion, pero usually, tumatama yan sa relasyon at rose naman to. So, sa case na to, mag-undergo ng rebirth yung relationship. Kaya may reconciliation. O parang awakening ba? So, probably, asahan na natin na magkakaroon ng problema. Whether dumating na to o darating pa lang. Kasi ganun kailangan mo ng pain. Ganun no pain, no gain. Kailangan mo nang i-release bago may ma-acquire na something. Kailangan mag-close na door bago may magbukas na bagong door. So, expect na lang natin na mag-undergo ng transformation ng relationship ng iba sa inyo. Ilan na ba to? Matagdadalawa na. So, mag-end na ako dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.